Nagmamadali si Bianca na pumunta sa lugar ng tagpuan nila ni Alexandra at nagpa-reserve ng table for two. Nagpa-practice na rin siya ng mga sasabihin sa babaeng karibal. Gagamitin niya mga natutunan niya sa pang-guilt tripping kay Enzo. At kung hindi naman umubra sa babaeng yon ang kanyang technique, gagamitin niya ang plan B. Pumasok na ang hinihintay niyang babae. Kumukulo talaga ang dugo niya dito noon pa. Yun ay dahil ramdam niya sa sarili na may gusto ito kay Enzo. Mukhang yung plan B ang magagamit niya sa babaeng ito. Hindi na niya kailangan ang plan A. Magmumukha siyang mahina kapag yun ang ginawa niya. Tiningnan ni Bianca to mula ulo hanggang paa. "Oh, ano kailangan mo?" Tanong na Alexandra. "Maupo ka para malaman mo kung ano pag-uusapan natin." Nakakapasong tingin ang ipinukol sa kanya ng babae. Nagiinit na atang ulo na Alexandra. Ano namang problema ng babaeng to, tawag ng tawag? Inis na inis sa Alexandra. Hindi sana niya ito sasagutin. Ngunit, na-curious siya sa kung anong nais sabihin ni Bianca. O bakit? Paalis na sana siya ng parking nang tumawag ito. Mag-usap tayo. Sagot ni Bianca. Para saan pa? Tapusin na natin ang lahat. O sige, saan mo gusto? Sa Western U. Sige ngayon na, marami kasi akong ginagawa. Ibinabana na Alexandra ang tawag na yon. Baka kung ano-ano pa na namang kagagahan ang maisipan ng babaeng yon. Naiinis pa naman siya dahil may kakapalan ang mukha nito at feeling asawa lagi. Bumaba siya ng kotse. Lalakarin na lang niya ang papunta sa naturang hotel. Baka may bago na namang pasabog tong Bianca na to. Wala nang ginagawang matino kundi manira ng buhay at maging plastic na tao. Nasa pinto pa lang siya ng hotel ay natatanaw na niya si Bianca kung saan pwedeng kumain. Para itong tanga na nagsasalita mag-isa. Siguro nag-aalibay ito para sa mas magandang drama na ipapalabas nito. Sana nag-artista na lang to. Masyado kasi itong maraming alam na kaartihan. Nakita na siya nito. Ngumiti ito na ng uuyam at tinitingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Itong si Bianca ay literal na plastic, lalo na kung siya ang kausap. Ipinaglihi ata to sa orakan? Plastic na makapal pa. O bakit? Tanong na Alexandra dito na hindi man lang nag-abalang umupo. Maupo ka muna. Nakakahiya naman kung mag-uusap tayo na nakatayo ka, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Ako magbabayad dito. Mukha ka kasing pulubi. Pangahamak ni Bianca sa kanya. Sige. Naupo siya. Saan ka kumuha ng pera? Diba hindi ka na binibigyan ng ATM ng asawa ko? Well, cash na kasing inaabot na Enzo sa akin. Alam mo naman, hindi niya ma-resist ang angkin kong ganda. Maganda ka nga. Marami na namang lalaking kumakangkang sa'yo. Hoy, wag mo akong pagbintangan ng ganyan. Bianca, kung hindi mo na itatanong, ilang beses na kitang nakita. Actually, kasama ko pa si Enzo. Pero hindi na lang kita itinuro. Kasi kawawa ko naman kung mai-stress ang asawa ko, hindi ba? May diin ang salita ang asawa ko noong sabihin na Alexandra ito. O ano ngayon sa'yo? Palagay mo ba maniniwala sa'yo si Enzo? Oo. Alam mo bang sabi niya sa akin gusto niya ako? Naniningkit ang mga mata ni Bianca. Talaga ba? Yes. Inalala pa nga kita. Sabi ko paano ka? Wag na daw kitang isipin. Alam mo Alexandra, ako ang kasama niya habang wala ka. Sa office namin ginagawa ang lahat ng posisyong gusto niya. Lalo na sa couch at sa lamesa mo. Napangiwi sa Alexandra sa sinabi nito. Ang bastos naman ng mga ito kung ginagawa nila yon. Napakababoy. Napakababoy. Sabi ni Enzo, pagpapatuloy pa nito. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo sa'yo. Gayong nahihirapan na siyang pakisamahan ka. Hindi ako basta maniniwala sa sinasabi mo, Bianca. Dahil kilala kong asawa ko. Hindi niya kaya na hindi matagal makipag-make love sa akin. Inaabot kami ng 3 oras. Sa sarap.
Ganti ni Alexandra na pangaasar dito. Akala siguro ni Bianca ay hindi siya marunong mambastos, lalo na kung tungkol sa make love. Masarap daw kasi ako, sariwa, makatas. Ikaw, ilang lalaki na bang gumamit sa'yo? Kasi ako, alam ko sa sarili kong sa Enzo lang. Hoy Alexandra, baka nakakalimutan mo. Ako ang girlfriend at asawa ka lang sa papel. Girlfriend ka nga. Pero sino may dala ng apelyido? Ikaw ba? Hindi ba ako? Maghihiwalay din kayo in 3 years. I mean 2 years na lang. Kaya babalik na sa Enzo sa akin. Sigurado kang babalik siya sa'yo? O umaasa ka lang? Kawawa ka naman. Nangako siya sa akin na ako lang ang mamahalin niya. Ako lang. Saka ipinakita nito ang mga picture ni Enzo na kahalikan si Bianca. Kita mo yan? Kanina lang yan. Sinilip ni Alexandra ang mga pictures. Oo nga, sina Enzo at Bianca ngayon, mukhang sinadyang kuhanin ng larawan. Kaya naniniwala ko sa pangako niya sa akin. Bianca, lalaki yung asawa ko, kaya hindi ka maaring hindi siya mawili sa akin. Alam mo ba kung bakit? Malinis akong babae. Isa pa, ang pangit ng pictures nyo, stolen. Halatang may hidden intention na kumuha. Hep! Subukan mo na akong saktan. Kaya kitang ibalibag dito. Gusto mo? Ulitin natin yung nangyari sa bar? Testing lang. Natigilan si Bianca sa sinabi niya. Umayos lang ito ng upo, saka siyang inisihan. Okay lang naman. At least, habang nasa inyo ka nitoong nakaraan, nasa akin naman siya. At alam mo ba, Alexandra? Kaya pala hindi ako masyadong kampante kapag kasama ka ni Enzo. Yun pala, balak mo nga siyang agawin sa akin. Wala akong magagawa kung nahumaling sa akin ang asawa ko. Magaling kasi ako mag-alaga, saka hindi ako gastador, Bianca. Alam kong pahalagahan ng kinikita nila. Ikaw, ano bang ambag mo sa buhay ni Enzo aside sa pagiging lover? Meron ba? Masyadong matalas ang dila mo, Alexandra. Baka kainin mo yan sa pagdating ng panahon. Hindi ako kumakain ng niluluwa ko na, Bianca. Hindi ko isusuko sa Enzo sa'yo. Hindi. At sino namang may sabing susuko ka? Lumaban ka. Ha? Dahil sinusigurado ko sa'yo na akong hahabulin niya at ako ang pipiliin niya. Sabay tayo na Alexandra. Iniwan na niya ito. Pupuntahan na lang niya si Enzo para papiliin ng lalaki kung sino ang gusto nito sa kanila ni Bianca. Hindi na Alexandra na malaya na nakasunod na ito sa kanya at sa parking area sila nag-abot. Hoy, Alexandra! Tawag ni Bianca sa kanya. Bakit? Anong sinabi mo? Bakit hindi na lang ang matandang hunasan ng patulan mo? Total, naghahanap ka naman ng matabang isda, hindi ba? Mas mayaman kay Enzo yon. Ang sabi ko hindi na ito nakapagsalita nang suntukin ni Alexandra to sa nguso. Talsik ang dugo sa ilong nito. Aray! Ikaw na babae ka? Sinabi ko na sa'yo na wag mo akong subukan, Bianca. Talagang idinadamay mo pa si Lolo dito? Ganyan nakahayop yung ugali mo? Bakit? Baka nga yung matandang yung tagang karelasyon mo eh. Abat, tinadyakan nito ng malakas. Nabuwal ang babae. Alexandra! Tinig yun ng asawa niya. Anong ginagawa mo kay Bianca? Napatingin sa Alexandra dito nang daluhan nito si Bianca at alalayang tumayo. Ang eksenang iyon ang nagpatindi ng inis, asar at selos niya. Bahala nga kayo sa mga buhay niyo. Iniwan na Alexandra ang mga ito. Kukunin na niyang iba niyang gamit, magre-resign na siya. Diretso sa Alexandra sa kanyang lamesa. Inayos niya ang lahat ng kanyang gamit. Masyado na masikip ang lugar na ito para sa kanila. Dapat merong mawala. Kung gusto nila magsama, bahala sila. Minsan pala nakakasawa na lang ang para maging rebound. Parang pinapaasa na lang siya ni Enzo na merong sila. Nalulungkot sa Alexandra dahil parang iiwan na niya ang buhay may asawa.
Gusto rin niyang siyang piliin ni Enzo dahil bata pa lang siya. Ito na talagang pinapangarap niya. Umaasa siya, nagpaganda, lahat ginawa niya para magustuhan siya ni Enzo. Kahit ang pakikipagsabuatan kay Lolo Miguel para mapilitan tong pakasalan siya, ay ginawa na rin niya. Ngunit ngayong nakita niya kung paano ito maging concern kay Bianca, mukhang tagilid ang laban. Biglang dumating si Enzo, namumula ito, marahil ay sa galit. Alam na Alexandra na inis ito sa kanya. Nagmamadali itong nilapitan siya at hinatak siya sa braso. "Nasasaktan ako, Enzo!" Sigaw ni Alexandra sa asawa. "Talagang mas masasaktan ka? Anong karapatan mong sugurin at saktan si Bianca? Nabali ang ilong niya dahil sa ginawa mo." Galit na sigaw ng lalaki kay Alexandra. "Siya ang nauna. Inunsulto niya ako. Pinagsalitaan niya ako ng hindi maganda. Saka siya nanugod sa akin. Kahit na. Sana lang pinalagpas mo na lang." "Ha? Ganyan ka magbulag-bulagan, Enzo? Okay, fine. Pinuputol ko ng ugnayan natin. Kung gusto mo, magsama kayo ng Bianca mo. Alam mo, sinasayang ko lang pagmamahal ko sa katulad mong manhid. Pagod na akong unawain ka. Ang sakit mong mahalin." Hindi nakapagsalita ang lalaki sa sinabi ni Alexandra. "Nagulat ka, no? Oo, mahal kita. Minahal kita. Hindi ko pa inaamin sa'yo dahil natatakot ako na baka i-reject mo. Pero hindi ko akalain sasaktan mo lang ako ng ganito. Nagdahil lang sa babaeng yan na puro kaplastikan ng alam sa buhay. Ipinagtanggol kong sarili ko lalo na si Lolo na binastos-bastos niya. Alisin mong maskara ng babaeng yun para matauhan ka. Nasa likod ng maamong muka, nagtatagong isang halimaw." Sa kanilayasan ni Alexandra ang asawa, walang lingon-likod ang ginawa niyang pag-alis. Nadaanan niya pa si Bianca na nakamasid sa kanya. Nilapitan niya ito. "Ha? Ano ka ngayon?" Mayabang na sabi ni Bianca sa kanya. Mag-asawang sampal ang ibinigay ni Alexandra dito. "Gusto mo ibaon ko na yung ilong mo sa mukha mo?" "Oh my God!" Napaiyak na malakas si Bianca. Lumabas si Enzo. Napadda ito sa nakita. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. "Babe, sinabi ko lang naman sa kanya kung anong naging usapan niyo. Bigla na lang niya akong sinampal." Umiiyak na wika ni Bianca. "Yun ba talaga nangyari, Bianca? Total magkakaharap na tayong tatlo." Hinila ni Alexandra sa Enzo papasok sa loob. "Elaine, lumabas ka muna." Nagmamadaling umalis ang babae at sinara ang pinto. "Bianca, bakit hindi mo ikwento ngayon sa harap namin ang napag-usapan natin sa hotel?" Namutla ito at hindi makapagsalita. Umurong ata ang dila nito. "Anong napag-usapan?" Nakakunot ang noo na tanong ni Enzo. "Magsalita ka, Bianca." "Wala yun. Nakipag-usap lang ako sa kanya. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ba?" Hindi siguro naisip ni Bianca na masusukol siya dito. "Hindi ba? Pinakitaan mo ako ng picture niyo na Enzo na naghahalikan? Sabi mo pa nga ikaw ang kasama ng asawa ko dito habang nagmumukmuk ako sa bahay na nagme-make love kayo sa table ko." Pinandilata na Alexandra ng mata ang babae. "Sinabi mo yun? Anong picture ang sinasabi mo, Alexandra?" Tanong ni Enzo sa kanya. "Hindi mo alam? Ikaw ang kahalikan ng babaeng yan. Yan pa nga ang suot niyo, hindi ba?" "Ang hirap kasi na hindi akong pipiliin kasi siya naman ang girlfriend mo. Sinabi mo pala sa kanya na hihiwalayan mo na ako. Anong sinasabi mo? Wala akong sinasabing ganyan sa'yo, Bianca." Baling ni Enzo kay Bianca na putlang-putla ng mga panahong yon. "Ang sabi niya pa sa akin kaya ko siya sinaktan. Alam mo?" Tanong niya dito. "Stop it, Alexandra! Enzo, no. Hindi totoong sinasabi ng babaeng yan." Pagtatanggol ni Bianca sa sarili. "Sinisiraan niya lang ako. Kung may sinungaling dito, ikaw yon. Never pa ako nagsinungaling, Bianca. Pero ikaw?
Literal kang plastic. Saan ba nabibiling kakapalan ng muka? At kahit mamahalin bibili ako. Saad pa ni Alexandra. Di ba sabi mo nga, matabang isda na rin na lang ang gusto ko. Bakit hindi si lolang patulan ko? Hindi ba? Kaya kita sinuntok. Hindi kasi ako kagaya mo na basta na lang mananakit. Bastos yung bunganga mo. Kaya deserve sa'yo yung binigay ko. Bianca, totoo bang sinasabi ni Alexandra? Hindi naman ganyan na napag-usapan natin kanina, hindi ba? Umiyak si Bianca. Totoong iyak iyon at hindi basta luha ng buwaya. Enzo, 3 taon na tayo. 3 taon. Tapos ipagpapalit mo lang ako kay Alexandra na hindi mo man lang naging nobya? Anong gayo mong pinakain niya sa'yo? Ano? Pero inamin ko na sa'yo na sa Alexandra ang mahal ko. Sabi mo kakausapin mo lang siya upang iparaya ako. Enzo, hindi ko pala kaya. Nagahasa ako ng dahil sa'yo dahil hindi mo ako sinipot. Mahal mo ko? Tanong na Alexandra kay Enzo. Oo, mahal kita Alexandra. Inamin ko na yan kay Bianca. Nakikipaghiwalay na ako sa kanya na mag-request siya sa akin ng huling yakap at halik. Paano kang na-rape, Bianca? At paano naging kasalanan ni Enzo yun? Napatingin sa Alexandra kay Bianca na nakakunot ang noo. Basta kasalanan niya yun. Kakatapos lang ng kasal natin noon, Alexandra. Inaya niya ako makipagkita sa kanya. Hindi ako nakarating agad. Sigurado bang naghahasa ka? Tanong niya kay Bianca. Oo, dahil hindi naman ikaw nasa kalagayan ko noong mga panahon yun. Paimbestigahan natin kung na-rape ka talaga. Lalayuan ko sa Enzo. Pero kung hindi, tigilan mo na ang guilt tripping sa asawa ko. Ikaw Enzo, mamili ka. Ngayon din. Total magkakaharap na tayo dito. Siya ba? O ako? Inis na sa Alexandra makihati at ayaw niya nang may kahati. Si Enzo ay para sa kanya lamang. Ginamit siya ni Lord para malayo ito sa babaeng ahas na kaharap nila. Alexandra, alam ng Diyos na ikaw yung gusto ko. Ikaw ang mahal ko. Marahil ay matagal ko nang nararamdaman yun. Natatakot lang akong dahil bata ka pa. At baka hindi mo masuklian ang pagmamahal ko. Kaya hinanap ko yun sa iba. Ngunit na-realize ko na ikaw pala talaga. Madamdaming pahayag ni Enzo. Oh, paano ba yan? Yung asawa kong inaangkin mo, ako palang pinipili. Diba marami ka namang sugar daddy? Bakit hindi ka nalang sa kanila? Sabi ni Alexandra sa babae. Oops, sorry. Hindi pala alam ni Enzo na iniuputan mo siya sa ulo. Asawa ko? Masyado kang abala sa mga ginagawa mo. Sikat nga pala sa mayamang to si Bianca. Mataas maningil yan. Shut up, Alexandra! Namula na sa galit si Bianca. Tumigil ka na! Papatayin kita! Saka umakto tong susugod, hinarangan to ni Enzo. Bianca, lumayas ka na. Bago pa ako mawala sa katinoan at patulan kita. Hayaan mo lang ako. Kakalbuhin ko babaeng yan. Really? Kakalbuhin mo ako? Suntukin kaya kita ulit sa ilong. Nagwala na ang babae. Binuksan niya ang pintuan. Elaine, call the security para mapaalis ng babaeng yan dito. Skandalosa kasi. Yes, ma'am. Agad umalis ang kanyang inutusan. Magsisisi kang kinalaban mo ako, Alexandra. Banta na Bianca sa kanya. Dumating ang security at binitbit ang nagtutungayaw ni si Bianca. Hanggang mailabas ito ng building, hindi pa rin to tumitigil. Kinailangan pa nilang tumawag ng pulis upang madala to sa presinto. Noon pa lang ni Alexandra hinarap ang asawa niya. Alexandra, lumuhod sa harapan niya sa Enzo. Patawarin mo ako sa mga naging kasalanan ko. Ipinapangako ko sa'yo na araw-araw ko manliligaw. Araw-araw kong ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Natakot siguro kong aminin noong una. Ngunit ngayon, masaya ako magtatapat sa'yo.
Na noon pa lang ikaw na pala talaga yung tinitibok ng puso ko. Nabulag ako sa paninisi ni Bianca sa akin. Kasalanan ko raw kung bakit siya naghahasa. Kasalanan ko raw kung bakit siya nagtangka magpakamatay. Na-guilty ako. Kaya ka nakikipag-make love sa kanya? Tanong ni Alexandra. Habang narito ka sa opisina. Hindi totoo yan. Isang beses lang yun. Dahil may pinainom siya sa akin na hindi ko mawari kung ano. Ikinagalang kita. May respeto ako sa'yo. Noong araw na ipinagtapat ko sa'yo na gusto kita, mas matimbang ka na sa akin. Ang hirap din sa akin na nangyari, Enzo. Nakukonsensya ako na inagaw kita kay Bianca. Pero patas naman sa pagmamahal, diba? Matira matibay. Lumuha si Alexandra. Akala ko nga madali lang. Akala ko kaya ko. Akala ko hindi ako mahihirapan sa'yo. Pero Enzo, mali pala yung akala ko. Maraming nabibigot na mamatay sa maling akala. Listen to me, honey. Hinawakan siya ni Enzo sa mga pisngi. Naging bulag lang ako. Natakot. Pero ngayon ang kinakatakot ko ay ang iwan mo ko. Ang kalimutan mo ko. Ang puso ko para sa'yo lang nakalaan. Hindi man perpekto, pero ikaw pa lang nilalaman nito. Lumuha si Enzo habang pinupunasan naman ang mga luhang naglalandas mula sa kanyang pisngi. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Madali mo akong nahusgahan sa isang bagay na hindi mo muna inalam ang totoo. Bigla ko nakaramdam ng pangamba na mahalin ka. Kung kailangan ligawan kita araw-araw, gagawin ko. Papatunayan ko lang ang pagmamahal ko sa'yo. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating si Richmond. Nagulat pa ito na makitang nag-iiyakan sila. Oops, nakakaabala ba ako? May dala itong bouquet ng bulaklak. Hindi naman. Nakangiti ni Alexandra na sabi dito. Napadaan ka. Ibibigay ko lang sana to sa'yo. Pero mukhang, no, akin na. Salamat ha. Ikaw lang kasi ang nagbibigay ng bulaklak sa akin. Inamoy pa na Alexandra ito. Napakamot ito sa ulo. Mukhang may ibang magbibigay sa'yo. Natauhan ka na ba, Enzo? Tagal nating hindi nagkita Iniba ni Enzo ang usapan. Oo nga Tinutulungan ko sinabihan ka na mabuild ulit ang company. Medyo nahihirapan nga ako. Baka bitawan ko na. Bakit naman? Magastos si Tito. Masyadong nalulung mag-casino. Nahihiya naman ako sa watahin. Kaya bibitawan ko na lang. Kung bilhin na lang kaya natin. Panukala ni Enzo. Teka, nasaan na nga pala si Bianca? Tanong ni Richmond. Nanggugulo kaya pinaalis ko na. Sagot naman ni Enzo. Sinisira niya ang buhay namin mag-asawa. So, totoo palang may relasyon kayo? Waring nagulat pa ito. Pero akala ko, sa papel lang kayo kasal. O tama rin siguro, ang minsang napansin ko sa'yo, Alexandra. Mahirap pigilan ng sarili, Richmond. Kaya noong minsan tanungin mo ko, hindi pa ako makasagot. Wika ni Alexandra. Pero nagtapat na kasi sa akin ang lalaking to. Nakakainis nga. Tinigal tripping kasi ako ni Bianca. Kasalanan ko daw lahat ang nangyari sa pangit na buhay niya. Ako naman, nakukonsensya talaga. Dahil feeling ko naman kasalanan ko nga. Paliwanag ni Enzo. See? Ngayon, hindi na available sa Alexandra. Paninigurado nito. Ayoko siyang bitawan ni Richmond. Mahal ko siya. Handa akong lumaban para sa kanya. Oh, wag kang ganyan. Hindi ako lalaban. At marunong naman akong sumuko kung talagang kailangan. Anyway, masaya ako para sa inyo na Alexandra. Siguro destiny talaga kayo. Masayang wika ni Richmond na hindi mo lang nakakitaan ng lungkot. Alam ko naman na simula pa lang na wala ako maaagaw dahil ayaw naman niya magpaagaw. Saka alam kong hindi mo siya planong bitawan, Enzo. Baka kako naguguluhan ka lang. Nag-try lang naman ako. Hindi ka sure. Napailing na lang sa Alexandra.
Malapit na akong sumuko sa lalaking to kung hindi siya umamin ngayon. Gago yung si Bianca eh. Palagawa ng kwento. Nakakainis lang na muntik na tayong nasira dahil sa kanya. Buti naman at nawala na siya dito. Mag-iingat kayo kay Bianca. Baka hindi niyo pa siya ganun kakilala. Baka mamaya magplano yan ng kung ano-ano. Kailangang alisto kayo. Ganun kasama ang babaeng yon? Nagulat sa Alexandra sa sinabi nito. Oo, kaya niyang gumawa ng hindi maganda para lang makuha ang gusto niya. So, tama palang pagpapakilala ko sa kanya. Noon pa lang masama ng impression na babaeng yan sa akin. Lalo na magdemand siya ng pera kay Enzo. Ito namang lalaking to, bigay agad. Wala kasi akong time sa kanya kaya doon na lang ako bumabawi. Basta mag-iingat kayo. Alam kong ugali ni Bianca. Ibang klase siya mag-isip. Final na salaysay ni Richmond. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Keep safe everyone!